Apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Ilocos Norte na hindi makapalaot dahil sa bagyong Krising. At mula sa Lawag, Ilocos Norte, saksila si JP Soriano. JP? Pia, nasa pagudpud pa tayo ng maranasan natin at makita yung malakas at walang patid na pag-uulan dito sa malaking bahagi ng probinsya. At bago nga mag-alas 7 ng gabi nang mag-umpisang bumuhos ang tuloy-tuloy at walang patid na bagsak ng ulan na nagpapatuloy pa rin po, Pia, hanggang sa mga oras na ito. Nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Ilocos Norte habang lumalapit sa probinsya ang bagyong Krising. Alas 8 ng gabi na mag-abiso ng orange rainfall warning sa Ilocos Norte kung saan pinapaalala po sa mga nakatira rito sa mga flood-prone areas o yung madalas bahain na maging alerto. Ayon sa PDRRMC ng Ilocos Norte, Pia, hindi bababa sa 13 pamilya ang inilikas sa bayan ng Bana bilang bahagi ng preemptive evacuation o pag-iingat sa mga binabahang lugar. Bago pa ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Lawag, Ilocos Norte na nagsimula bandang hapon. Malakas na ang hampas ng mga naglalakihang alon sa baybayin ng Barangay Kauwakan. Ay bawal po, sir. Pinagbabawal po talaga namin kasi malakas po yung hatak ng alon po. Delikado. Delikado po. Pinaka-apektado ang mga residenteng nabubuhay sa panguhuli o pagbebenta ng isdang alat. Kaya ang ilang mangingisda gaya ni Fordy, sa kalapit na ilog muna manghuhuli ng tilapia para may makain ang pamilya ngayong araw. Assistant niya ang alagang asong si Toki, nakasama niya parati sa pagpalaot. Minsan pang-ulam lang mahuli namin, pag makabenta kami naman higit 100 lang. Ang ilan, para-paraan at namingwit na lang ng isdang pugaw na lumalapit sa pampang para di na pumalaot. Wala mang storm surge, nag-iingat pa rin ang marami, lalo't ilang istruktura ang sinira noong 2016 ng storm surge ng Bagyong Lawin. Sinuspindi na rin ng Kapitolyo ang trabaho at klase sa pampubliko at pribadong sektor. Pinag-iingat din ng lahat sa posibleng pagbaha sa flood-prone areas o yung mga madalas bahain gaya ng mga nakatira malapit sa Padsan River sa Lawag. At Pia, sa mga oras na ito, malakas pa rin yung ulan. Napapansin natin sa ating nakikita rito, nasa gutter deep na yung tubig dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Medyo lumalakas din yung hangin, pero napansin natin sa bagyong ito, mas maulan kaysa sa mas mahangin. At live mula rito sa Lawag, Ilocos Norte, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. JP, linawin ko lang, no, kung meron nga bang mga inihandang evacuation center kung sakasakali lang nakakailanganin at kung sakali nga, kung sapat ba ang mga supply ng gamot, pagkain, tubig at iba pa dito. Sapat, Pia, kasi napaghandaan na nila ito ni mga nakaraang bagyo, gaya ng bagyong Christine, bagyong Egay. Nasilip din natin yung ilang evacuation center kanina. At least yung mga nakikita natin, meron silang sapat na contingency para po sa paghahanda sa bagyong ito, Pia. Alright, gaya ng sinabi natin kay James, mainam na yung laging handa. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.